Isang gabi, tara, ghost hunting tayo. Yaya ni Pamela, kasama ang tatlo niya nakaklase sa 4th year high school. Dahil ang araw na iyon ay sem break at nagbalak ng ghost hunting dahil Halloween naman ang gabi ngayon. Parang hindi magandang ideya yan Tutol ni Emma. Bakit natatakot ka? Ani naman ni Sally. Oo nga, saka dapat memorable tayo no? Yun bang may mangyayari? Ani Pamela. Nga naman, tama si Emma. Sa dami-dami ng magandang gawain na memorable, bakit ghost hunting pa? Ang wika ni Lenlen. Sige na ngayon naman no, mag-graduate na tayo. At least may picture tayo. Pilit ni Pamela. O siya, sige papayag na kami. Pero ito na talaga ang last. Ani Emma. Ang dami na nga nating picture sa isip niya. Yes, so ano na, tara na. May alam silang lugar kung saan talaga haunted. Sa isang lugar kung saan walang katao-tao. Malaghostan nga dahil ang kwento doon sa mga dating nakatira ay maraming tao na ang namatay dahil sa pagtatanggol ng kanilang lugar mula sa mga pulis at demolisyon team na matagal na panahon. Squatters area. Karamihan lahat ng masasamang loob o masamang impluensyang tao ay nasa lugar na iyon na nasawi. Wala nang sumubok pumunta sa nasabing lugar dahil pinaniniwala ang may multo doon matapos ang madugong gulo. Ilang beses muli na sinubukang sirain ng mga barong-barong doon na bahay pero nang sinisira ng kailang mga kagamitan sa pag-demolish, nagkakaroon din ng mga ilang aksidente sa mga empleyado at iba pa ay nababalitang nakakita daw na hindi maipaliwanag ng mga kakaibang nilalang. Marami ding ilan sa kanila ang bigla na lang nawawala o di kaya ay nasisiraan ng mga bait sa mga nakakaligtas. Kaya magmula noon, wala nang sino mang tao ang nagtutungo doon sa abandonadong lugar na iyon. Samantalang apat na magkakaibigan ay pumunta sa naturang lugar gamit ang high-tech na camera na naka-night mode o flash na napakalinaw at yung isa sa kanila ay nagdala ng flashlight dahil sa lugar na iyon ay napakadilim. Nang biglang may kung anong gumalaw na tunog, nagmumula ito sa gilid nila sa isang sulok ng tabi ng basurahan. Habang naglalakad sila, nang tinutukan nila ng flashlight ito at gumulat sa kanila ang isang pusa na dinaanan lang sila nito. Napabuntong hininga sila. Wag na lang kaya tayong tumuloy, sabay yakap ni Pamela si Emma. Ano ka ba? Pusa lang yan. Naniniwala ka ba talaga sa multo dito? No ka ba? Panahon pa ng mga lola natin yan. Kwento na yan isa pa, hindi na tayo nakakalayo. Nasa entrance pa lang tayo papasok. Saglit lang tayo, promise. Tumangulang si Emma na tila kinakabahan. Makalipas ang 3 minutong paglalakad, narating nila ang isang lumang mahabang underpass at may grills na bakods ito sa gilid. At mula sa likod nun ay isang napakadilim na bahagi ng tunnel. Gamit ang flashlight, tiningnan nila ang paligid. May dingding pero sulat at gamit na tila uling. Iba ang sunog at iba ang tuyong dugo. At nasa kalagitnaan na sila ng underpass. Wow, haunted nga. Kinakabahang hindi pa halata ni Pamela. Dapat hindi na tayo pumunta dito. Ani Sally. Bakit? Hindi maganda ang kutob ko. Ako din, sabi ni Lenlen. At saglit silang nagkaroon ng katahimikan. O siya, sige na nga. Hanggang dito na lang tayo. Tutal wala namang multo. Pero bago tayo umuwi, grupi muna para palatandaan na nakarating tayo dito na matapang. Ani Pamela. Sige na. 1 shot lang Cheese, ani nila sabay flash ng camera. Matapos nun ay tinignan nila ang camera at nagawa pa nilang mag-asaran sa litrato. Ang daya, nakapikit ako dun Isa pa ani ni Lenlen. O sandali lang. Okay naman ani Pamela. Aking na nga yan, sabay hablot ni Sally ng cam. Sige, ingatan mo naman yan ani Pamela sa kanyang cam. Habang nagtatawanan, natigilan si Sally matapos mapansin ang ilan sa mga litratong nakuha. Guys, check nyo to. Tingnan maigi, ani Sally. Sa likod nila mula sa litrato sa grills, sa madilim na bahagi, may isang tilang lalaki na imahe sa di kalayo na nakatalikod at hindi makita ang kalahati ng katawan niyang hubad ang itas niya na napakapayat sa likuran ni Lenlen. Ano ito? Tanong ni Pamela. Lahat ay natahimik at nagkatitigan sa isa't isa.
at si Emma ay nanginginig na itinutok ang flashlight sa mga girls sa madilim na bahagi para malaman kung sino yun, pero wala silang nakita. Pero si Sally ay may naisip, kumuha siya ng litrato uli sa pwesto kung saan sila nag-post at 2 shots agad habang nakatutok pa rin ang flashlight sa grills. Nakita nila ang unang pic na tila dahan-dahang lumalapit lang ang imahe at humaharap mula sa malayo. Pangalawang pic, malabo pa rin makitang mukha pero kita na nakaitim ng pants ang lalaki at papalapit na. Sally, aalis na tayo, tama na yan. Panik ni Eman. Nang biglang makarinig sila ng tulong ng grills na gumalaw at rinig ito sa buong paligid. Pero nagtutukan ng flashlight, bigo sila na makita kung ano ito. Nang sinubukan na Sally na kunan ng litrato ang lugar kung saan nila narinig ang tugod. Matapos nilang makitang nasa litrato, bigla na lang silang nagtakbuhan at nagsisigaw upang humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanila at ang malala, namatay ang kaisa-isa nilang flashlight. Kinabukasan ng umagang iyon, hindi na nakita pa ang 4 na magkakaibigan. Rumonda na ang mga pulis sa lugar na iyon at ang tanging nakita nila ang kamera ng bahira ng dugo at nang tingnan nila ang mga litrato, mga masasayang pic nila at ang isang imahe ng bagong taon, bagong tinutuluyan kong maliit na bahay na nirerentahan ko. Lahat naman ay normal sa araw sa akin. Bilang estudyante at part-time na nagtatrabaho sa isang fast food resto. Ngunit sa kasamaang palad, isang insidente na hindi ko malilimutan ang aking nakakakilabot na karanasan ng gabing iyon na nagsilbing trauma sa akin. Makalipas ng 1 buwan na pananatili ko na normal ang sa bahay na iyon. Isang gabi habang katawagan ko ang BFF ko na si Shasha. College friend ko din siya at dahil sa malayo ako sa kanila, kaya hanggang video call lang kami. 10:00 ng gabi nakausap ko sa video call si Shasha. Mag-isa ako sa bahay at katatapos ko lang maligo at nag-uusap lang kami ng BFF ko nang biglang makita ko ang reaksyon sa mukha niya. Uy, napano ka? Anong nangyari sa'yo? Ani ko. Mga ilang minuto lang siyang nakatitig sa akin at hindi ko mibo habang nanlalaki ang mga mata niya. Hoy babae, huwag kang ganyan. Ang creepy mo. Tama na yung joke mo. Anong trip na yan? Ani ko na bahagyang ninenervyos at nakatawa ng bahagya. Hindi siya nagsalita, sa halip ay nagchat siya sa akin sa messenger. May ibang kasama ka ba dyan, Beshi? Ang tanong niya sa akin sa chat. I-text mo lang yung sagot mo. Dagdag niya pa. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Natigilan ako sa pagpunas ng tuwalya sa ulo ko at sabay umupo sa aking kama. Saka nag-reply ng text sa kanya. Wala, bakit mo natanong? Saka anong oras na para tumanggap pa ako ng bisita? Ganun ba? Sabi niya. Kung ganun, sino yung nasa ilalim ng kama mo? Haha, na-try galingan mo pa ang manakot. Ani ko na iniisip ko na nagbibiro lang siya dahil kilala ko si Shasa na magaling mga sar. Totoo ang sinasabi ko, huwag kang kikilos ng alanganin, tumawag ka na ng pulis. Biglang panik ni Sasha. Kasabay ng reply niya, nang ilabot ako sa aking nakita matapos sinend ni Shasa ang screenshot ng video call namin. Halos mapasigaw ako sa pagkabigla at takot pero tinakpan ko agad ang aking bibig upang hindi matuloy ang ingay. Napatingin ako ng dahan-dahan sa aking panan habang hindi ko mapigilang manginig. Ang aking mga kamay at ang aking mga paa tila na nigas. Hindi maaari. Kailangan kong mag-ingat kumilos. Ani ng isip ko habang sinusubukan ko na umasta na normal. Makalipas ng ilang segundo, tumayo ako sa aking kama at naglakad ng normal na tumatawag pa rin ako sa BFF ko. Natatatawa kunwari. Sabay nagtungo ako sa banyo at nilako ang aking sarili doon. Napatingin ako sa may bintana. Pero bago ko yung buksan at tanggalin ang jealousy, binuksan ko muna ang gripo na malakas para magsilbing puwersa ng tubig at hindi nito marinig ang ginagawa ko. Nang matapos kong matanggal ang jealousy, agad akong umakyat habang tumutungtong sa toilet at nakalabas ako ng ligtas. Kasunod na tumakbo ko palayo sa bahay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Tumawag din ako agad ng pulis. At sa kabutihang palad ay nahuli din ng mga pulis ang suspect na nagtrespass sa bahay ko. Ayon sa mga pulis, na tama lang ang ginawa kong aksyon na tumakas dahil nang pinasok nila ang bahay, naabutan nila ang suspect na nakatayo sa tapat ng pinto ng banyo habang may hawak na patalim. Marahil inaabangan nilang ako lumabas ng banyo
at biglang patayin. Kaya malaking pasalamat ko sa BFF ko kung hindi dahil sa kanya